Mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol! Magandang gabi bayan! Pinaghahanap na po ng Malolos, Bulacan, PNP ang mga binatilyong ng gulo at nagrambol sa harapan ng isang mall sa Malolos matapos kumalat naman sa social media ang video ng kanilang bugbugan. Nagpapatrol Dolan Castro. Sa videong nakuna ng ilang bystander, makikita ang ilang mga binatilyo na nagkatakbuhan at nagrarambol sa harap ng isang mall sa Malolos, Bulacan. Pilit silang sinasaway at inaawat ng security guard, pero tuloy pa rin ang away ng mga kabataan. Nagawa pang tadyakan ng isa ang ilan sa mga biktima. Mabilis lang ang pangyayari at agad nakatakas ang mga sangkot sa gulo. Ayon sa Malolos, Bulacan PNP, lumalabas ng mga minor de edad ang karamihan sa mga sangkot. Hindi naman sila magkakakilala, baka nagkaroon ng alam mo naman mga bata, nagka-trip-tripan sila, yun ang nangyari. Yung mga nabugbog, yun yung nakontain ng security guard saka ng police. Yung mga to ay sa area ng mga taga Marilao ang Dayo. Ayaw palagpasin ng Malolos PNP ang nangyaring gulo, kaya makikipag-ugnayan sila sa management ng mall. Yan ang mandate natin para ma-remind sila kung anong course of action pagka may gano'n. Para maiwasan na madama yung mga ibang mga natin, kababayan natin. May paalala rin ang Malolos PNP sa mga magulang ng mga nasangkot sa rambol. Dapat ang mga magulang, tingnan nila mabuti nga lang mga anak. Meron silang pananagutan dyan kung sakali may mangyari. Nanawagan din sila sa publiko na i-report sa kanila sakali may impormasyon sa mga binatilyo. Dolan Castro, ABS-CBN News. Naging mapayapa ang pagbabalik ng Oplan Tukhang ngayong araw. Kanina muling pinuntahan ng mga pulis ang mga bahay ng mga hinihinalang drug users at pusher. Nagpapatrol si Ian Ambrosio. Sinimulan sa panalangin ng Eastern Police District ang Oplan Tukhang sa Barangay Kalawaan sa Pasig City kaninang umaga. 6 ang nasa watchlist na dapat puntahan. Kabilang ang bahay ni Rico na nagulat na makita ang mga pulis at barangay captain sa kanyang bahay. This time hindi po sila papasok kung hindi po sila pinapapasok. Kinausap si Rico ng pulis, barangay captain at binigyan pa ng prayer leaflet. Ayon sa kanya, matagal na siyang hindi gumagamit ng droga. Pero handa siyang sumailalim sa programa ng PNP. Pinapunta siya sa barangay para pumirma sa voluntary submission form at pumayag na magpamonitor sa barangay. Isa sa ilalim din siya sa therapy para gumaling at makapagtrabaho. Dati ako gumagamit, pero ngayon hindi na ako gumagamit. Sa Caloocan City, nagulat si Nanay Leonora nang sumulpot ang mga pulis sa kanilang bahay at hinahanap ang kanyang anak. Walang istoryan, walang droga yan, di na ganyan. So chismis lang yan. Sumama sa barangay ang anak ni Nanay Leonora at pinaliwanag na di siya gumagamit ng droga. Pinauwi rin siya matapos i-profile. We are actually talking on rights. Kasi sabi nga natin, kung ayaw mo, hindi ka naman pipilitin. Matapos ang puntahan ng mga bahay, namimigay din sila ng flyers sa mga nasa komunidad at pinapaalala mga epekto sa kalusugan kapag gumagamit ng droga. Sa Tondo, Maynila naman, all-star cast ng Tukhangers ang lumakad kasama ang Rabago Tondo, Maynila Police, kawani ng religious group, taga-human rights, barangay at media. Pinasok nila mga eskinita sa Rabago Tondo, Maynila at inakyat ang gusali kung saan nakatira ang isa sa mga nasa watchlist ng Tondo Police. Binibigyan ka ng pagkakataon ng gobyerno na para magbagong buhay. Kasama si Elias Boy sa mga inibitahan dahil sa dating paggamit nila ng iligal na droga. Ang iba sa kanila ay tila nabunutan ng tinik dahil wala na raw patayan at mas kampante na silang sumuko. Hindi na ho kami nagtatago ngayon. Pero sa operasyon naman ng Abad Santos Tondo Police at Moriones Tondo Police, karamihan ay wala na mga tinotokhang sa kanilang mga bahay. Isa na rin po factor yun. Yung na-announce na balik ng Oplan Tukhang, gano'n. Wala na po. Pagdating po natin sa mga kinatok po natin at binisit na bahay, totally wala na po. Pinanguna naman ni na NCRPO Chief Director Oscar Albayalde at QCPD Chief Superintendent Guillermo Eleazar ang tokhang sa Barangay Batasan Hills kanina. Sa dami ng sumasama sa atin ng mga kababayan natin, I think maiwasan na natin yung mga intriga na ganyan. Sa Oplan Tukhang, walang ditong mga walang panghuling gagawin, so we're not expecting na mag-result ito sa anumang encounter. Ayon sa PNP, kapag tumanggi sumurrender ang nasa watchlist, ia-alerto nila ang local drug enforcement units para simulan ang case build-up at maaaring maging subject ng drug operation. Sabay-sabay rin nagsagawa ng Oplan Tukhang lahat ng units ng PNP,
sa iba't ibang bahagi ng bansa tulad ng Pangasinan, Palawan at General Santos. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Sa kabila ng kaliwat ng aberya ng MRT, walang balak po ang pamahalaan na pansamantalang itigil ang operasyon ng mga tren. Darating po naman sa Huwebes ang mga engineers na umano'y titingin kung ano ang gagawin para maiayos ang operasyon ng MRT-3. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Parang normal na ang araw-araw na aberya sa MRT. Humihingi pa ng dagdag na panahon ng DOTR para ayusin ang problema pero hindi raw opsyon na itigil pansamantala ang operasyon ng tren. 500,000 po ang realidad na namamasada dyan. Pag ititigil ko ho yan, upang bigyan atensyon yung mga nai-inconvenience na pasahero, baka mas malaking headache ho yan, pangmalawakang headache. Darating na raw sa Huwebes ang hindi bababa sa 50 engineers ng Sumitomo na nakatakdang ibalik bilang maintenance provider ng MRT. Sa susunod na linggo rin inaasahan ang dating ng ilang spare parts. Panawagan ni Tugade sa mga pasahero, huwag ding maging pasaway para hindi na madaragdagan ng problema. Nung nasiraan kasi ang MRT, may ilang pasahero ang pinilit raw na buksan ang pinto para makalabas at naglakad sa riles. Lahat ho tayo may kontribusyon, may atang na pananagutan. Kay mananakay ka, kay gobyerno ka, kay private enterprise ka. Magsama-sama ho tayong tugunan. Tiniyak ni Tugade na bukod sa pag-aayos ng tren, air conditioning at riles, hahatulan din nila sa mga susunod na buwan ang alok ng negosyanteng si Manny Pangilinan na bilhin ang buong MRT. Pero kahit mangyari ito, ipupursige raw ang kaso sa mga dating opisyal na ayon sa kanya ay binaboy ang pamamahala sa MRT. Kung i-compare ko rin sa isang estado, hindi lang ho binastos. Hindi lang sinamantala. Hindi lang ho sinamantala. Binaboy at ginahasa. Kailangan ho, yung may mga kagagawa ng ganyan ay dapat managot sa altar ng hustisya. Kabilang sa mga kamalian ayon kay Tugade ang pagkuha ng maintenance provider at pagbili ng tren na hindi naman pala angkop sa riles ng MRT. Alvin El Chico, ABS-CBN News.